So, ito na nga guys, nakabalik na nga ako sa UK at hindi ko pa nga na-upload yung aking biyahe dahil nga ako ay bumiyahe ng buntis. So, ngayong araw napagdesisyonan din namin ng aking asawa na gawin yung garden dahil mamaya pa nga siya papasok sa work. Kaya sabi niya, meron pa siyang 2 hours para nga putulin itong mga grass. Feeling ko ngayon na pagbalik ko dito sa UK ay mas maganda na talaga yung weather kung ikukumpara ko nung nakaraan. Pero nung umalis ako nung last April ay medyo mainit na nga. Pero ngayon ay hindi na masyadong mahangin at pwede ka na ngang tumambay sa labas. So kung makikita nyo nga, meron akong plant pack sa dulo. Sabi ko kasi sa asawa ko ay gusto kong mag-garden. Yung bagang mga gulay na hindi madalas nakikita dito sa UK. Tapos kadalasan ay namimiss natin sa Pilipinas. Pagpasensyahan nyo na nga yung boses ko guys dahil hanggang ngayon ako ay sinisipon pa rin. Bumiyahe nga ako na medyo masama ang pakiramdam ko dahil sa flu vaccine na binigay sa akin ng aking OB. Parang medyo pinagsisihan ko nga ang pagpapa-flu vaccine sa Pilipinas kasi nga akala ko ay hindi ako magkakasakit pag ako ay nagpa-flu vaccine pero kabaliktaran nga ang nangyari. Halos 2 weeks nang masama ang pakiramdam ko pero no choice ako, kailangan ko pa rin talagang tiisin. Ayoko kasi na uminom ng gamot. Pero alam naman natin na ang mga buntis ay pwede namang uminom ng paracetamol. Safe nga daw ito pero ayoko pa rin na uminom. Matigas lang talaga siguro ang ulo ko. Pero para sa akin, mas okay na siguro yung safe. Pasensya na nga kayo guys dahil makalat pa rin ang aming bakuran. Hindi pa rin kasi maasikaso dahil nga ang asawa ko ay lagi ding busy sa trabaho. Yang plant box nga pala yan na nakaharang sa aming bahay, ay yan ay gagawin ko ng taniman ng mga gulay. At yung mga lupa naman na nakasako, yun ay kanyang mga nahukay dahil nung lumipat kami dito, ay talagang bumabaha yung garden. I mean, hindi naman talaga siya totally baha. Kaso nga lang, ang daming tubig na nag-i-stack sa mga damo. At nung time na yun pa nga ay February, kaya naman napakalamig. Siyempre pag malamig ang panahon, malamig din yung tubig na mga nai-stack. Kaya naman yung feeling ko, yung mga damo, kaya sila namamatay, ay yun na din ang dahilan. Natapos na nga ang asawa kong magputol ng damo, kaya naman ang ginagawa niya ay minimix na lamang niya ito sa mga lupa. Yung mga lupa na yan nga pala, ayan yung kanyang nahukay nung ginawa or yung inayos niya yung drainage sa aming garden. Sabi ko nga sa asawa ko, itong plant box na to ay ilipat na namin doon sa pupwestuhan dahil nga nakakalat at nakaharang dito sa aming daanan. Nung pinag-usungan nga namin na itong plant box na to ay hindi naman pala siya ganun kabigatan, although malaki naman siyang tignan, pero manipis yata kasi yung mga plyboard na ginamit niya. Naisip ko nga na haluin ng kaunti itong mga lupa kasama yung mga damo para medyo maghiwa-hiwalay na. Pangit kasi yung lupa namin dito sa garden para siyang tea. Kaya naman itong asawa ko, yung mga damo na kanyang mga naputol ay dito na lamang niya tinatambak para maging compost na din at pataba sa lupa. Gustong gusto ko na talagang magtanim ng mga gulay kaso nga lang parang late na kami sa summer. Sabi ko nga sa asawa ko kahit late na kami at hindi pa to okay, tataniman ko talaga to, bahala na kung tutubo o hindi. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko nang magtanim ng mga seeds, ng mga gulay. Bahala na kung tutubo o hindi. Hindi ko naman ilalahat yung mga buto para meron pa kami next year. Nagpunla na nga din pala ako ng mga malunggay. Sana nga sila ay mag-sprout na. Maganda nga kasi yun na kahit papano may tanim na malunggay, lalo na para sa akin na ako yung manganganak. Plano ko nga din talaga kasi magpa-breastfeed para kahit papano ay healthy si Ella. Hinalo-halo nga lang mabuti ng asawa ko itong mga lupa na ito pagkadagdag niya ng mga buhangin. Sabi nga niya ipupunuin daw niya tong plant box para nga mabawasan na yung mga lupang nakatambak. Sabi ko nga sa asawa ko, tigilan niya na ang pagdudungkal ng lupa dahil siya ipapasok sa trabaho. Sabi nga niya, ay aalis siya ng 12. Niloloko ko nga dyan. Sabi ko ay 11:30 na. At ayaw pa nga magpaawat, kaya pati naman itong mga nakatambak na lupa dito sa sako ay nilagyan niya ng clay breaker. Ewan ko kung totoo or effective yung clay breaker na binili niya, parang hindi naman. Sabi ko nga sa kanya, yung mga kitchen waste ang aming gamitin na ilagay dun sa lupa. Mas naniniwala ako na mabibreak yung pagka-clay ng lupa kasi magiging compost nga kasi yun. Tinatanong nga niya ako kung itong paso na to ba ang lilipatan ko ng kalamansi. Sabi ko oo pero hindi na ngayon kasi sobrang late na at mainit na. Siguro mamayang hapon na lang.
Nakabili nga kami ng kalamansi dito guys. Binili niya yon noong February. Imbis na bulaklak kasi sabi ko ang bibili niya sa akin tuwing Valentine's Day. Eh gusto ko yung halaman na lang para hindi na mamatay. Ganon din ba kayo guys? Parang hinayang na hinayang kayo pag nalalanta at namamatay yung mga bulaklak. Ang mahal pa naman kasi ng bulaklak kahit saan mo bilhin. Kung buhay na halaman kasi kahit papano at least tatagal. Kahit nga nasa initan ako dito ay hindi siya ganun kasakit sa balat, hindi katulad ng sikat ng araw dyan sa atin sa Pilipinas. Kaso nga lang masyadong nasisilaw yung mata ko, ewan ko sobrang sensitive na sa ilaw, sa araw, sa liwanag, sa hangin, pati na rin pag masyadong malamig, talagang nasakit yung mata ko. Nagpa-check up nga pala ako dati sa EO, yun nga ang sabi nila, dry eyes nga daw yung mata ko kaya ganun na nagluluha lagi. Tapos ko na nga punuin itong 2 paso, kaya naman ilalagay ko na muna dito sa plant box. Mamayang hapon na lang ako maglilipat ng kalamansi dahil sobrang init na. Iniisip ko na nga ding magpunla ng mga seeds ng gulay para habang dumadaan ng mga araw ay pwede na rin silang mag-sprout. Ito namang asawa ko, sabi ko sa kanya ako na ang magbabrush noong basahan. Inunahan naman ako sa mga gawain. Sabi ko sa kanya, plano ko yung gawin pag nasa work siya para hindi ako naiinip kasi nga mag-isa lang ako dito sa bahay. Sabi nga niya, magtanim na nga lang daw ako para hindi ako mainip. Sabi ko nga, oo, plano ko din yung gawin. Kaya plano ko talaga mamayang hapon ay makapagtanim na ng mga seeds. So, bali hanggang dito na lang muna guys ang aking video for today. Ang hirap din kasing mag-edit tsaka mag-voice over. Nahihirapan ako kasi nga medyo hinahapo ako ngayon. Dahil nga ang laki-laki na ng tiyan ko at malapit na ako manganak. Bukod nga dun guys, hanggang ngayon sinisipon at masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero buti na lang kahit papano ay hindi na ako masyadong paos. Bali hanggang dito na lang pala muna ang aking video guys. Salamat nga pala sa inyong panonood at suporta. Bye! Ingat kayong lahat!